3 years po siguro. Nung una, siyempre nag-construct pa lang sila na... Nagkaroon ba kayo dyan? Nagkasama na ba sa ribbon cutting dyan? Hindi naman po, hindi kami nag-invite. Makasama ba So, sa ribbon? 2 years ka nang hindi pumakasok doon sa loob. More or less. Buti, investor sila inaprobahan ng licensing officer yung negosyo na yung investor na yan. Dapat maging business friendly tayo, di ba? Dapat inimbita ka sa groundbreaking, hinara ka sa groundbreaking, doon sa pagbubukas, dapat ang LGU, naka-invite yan. Ibig mo sabihin, sa groundbreaking ng mga building, sa blessing, sa pag-open, wala siyang pakialam sa LGU, hindi ka niya inimbita. Ang laki ng negosyo niya. Diyos ko, parang nangyari na yung investment nila, ang laki-laki. Hindi sila inform. Hindi umpisa pa lang, hindi wala na silang respeto. Wala nangyari gano'n. Kasi wala akong invitation on the groundbreaking. Hindi mo nakita kung sino yung mayari. Investor siyang malaki. Hindi mo siya nakilala o kilala mo? Kilala mo yung mayari? Yung representative lang po. Representative, yung utusan lang. Hindi yung mismo mayari. Hindi po. Secretary or ano yan? Philippine representative. Kapartner na Pilipino. Nandiyan po, nandiyan. Katawag ko nga rin yan yung Pilipino na yan na representative na mayari. Jing, huwag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pala. Wala kayong pao. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, karapatan niya, na tingnan, ultimo maliit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero again, ang nangyari, wala kayong gano'n sa munisipyo ninyo. Matagal na nag-illegal yan. Matagal na silang nag-illegal yung sa loob na yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license. Kasi may reklamo yung Bureau pa. Asan yung Bureau pa? Hindi niya, bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau pa mo? Yun lang yung reklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of that. Yung mga permit niya sa mga file, yun lang. Pumasok ang fire department mo, bakit hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Nakapag-conduct ka ng inspection na Bakit ka nalaman na may problema? Pero pagkakawin sa susunod ng will also give an opportunity to public chamber, no, kasi napaka-importante po ang issue ito sa komersyo dito sa Pampanga kasi malaking epekto po. No? So we would also like to give an opportunity for PAMCHA, no, through past President Rene Romero na magkaroon po ng statement. So, Mayor, will you do the floor? Yes, Mr. Chair, if I may request for to lead my... Sige po, sige po. Mr. Chairman, Board Member Ananias Canlas, Honorable Board Members, and all here present in this August Hall. I, together with our equally hardworking public servants of the municipality of Porac, come here today with my heart and mind, ready and open to participate in the resolution of the POCO crisis. Payak man po ang aming munisipyo, nagawa naman po ang inyong mga lingkod, bayan ang aming mga trabaho. Una, hindi namin tinayagang magka-permit ang Lucky South 99 sa taong 2024 dahil kasama ito sa negative list ng Bureau of Fire. Naging mahigpit po ako sa aking direktiba na hindi papayagan na bigyan ng permit ang kahit na anumang negosyo, maliit o malaki, kung hindi sila makapasa sa requirements ng fire clearance. Ikalawa, nagawa po namin simulan ang inspection, May 3 pa lamang, pero hanggang holding area lang po ang ating inspection team at hindi pinapasok.
Kasalukuyan po kami nasa proseso sa ilalim ng pag-iimbestiga sa Lagi South nung na-intervene ito ng operation ng PAO. Ako naman po ay naging kilala ninyo. Basta may violation, wala po kaming kinikilingan. Kahit malalaging kumpanya, hindi po natin pinapayagan na di itinatama ang violation nila. Base sa aming official records, 41 buildings po ay na-issuean ng corresponding building permits. Patungkol naman po sa mga krimen gaya ng torture, scamming, human trafficking, at iba pang heinous crimes, totoo lang po, wala naman po kaming alam sa mga karmaldumal na krimen ito unless may magreklamo po sa amin. Hindi po ang mayors, kundi ang PAGCOR ang may regulatory powers sa mga POGO. Ang PAGCOR po ang may visitation powers na nakakapaglabas-masok sa loob ng premise ng mga POGO. Kung naidulog po sa akin na may nangyayaring ganito, ako mismo ang magre-request ng search warrant para pasugin ito. And I condemn and hindi papayagan ng hindi ko po papayagan ng kahit anong krimen, whether sa kapwa kapampangan ko, Pilipino o ibang lahi. Hindi ko po ito tolerate sa aming teritoryo or any forms of human rights violation. I will reiterate, I will stand my position. I'm not protecting POGO or anyone. We granted permits based on document as legitimate businesses. POGO per se is a legitimate business. It is recognized by law. Lucky South was regulated by PAGCOR. Nakakalungkot po at nakakagigil na dapat sanang lehitimong negosyo ay nagamit sa di karapat-dapat na mga gawain. Asahan niyo po na 10 ng aking mga kasama sa munisipyo na kaysa kami na doon lamang kami sa kung ano ang totoo at ano ang tama. Wala po kaming tinatago at itatago. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, Mr. Chair. Salamat. Thank you, Mayor. So may we hear from Panchal, Sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga board members. Nandito po si Honorable Atty. Calmas, no? Na siya ang nagpa-preside ng ating community hearing. Ang Pampanga Chamber po ay naglabas po kami ng position paper tungkol dito sa express statement, tungkol po dito sa POGO na na-discover dito sa backyard natin. Dito lang po sa ILS. At bago po ito, recently, meron din pong na-discover malaking POGO dito sa kapit. Bahay natin, ang Bambatarlac. So kaming mga negosyante dito sa Pampanga, kami po yung nagugulat at medyo nag-aalala sa mga nangyayari. Nagulat na lang po kami na dito pala sa Cora, mayroong POGO na sinasabi nila mas malaki at maraming hindi dapat na mangyari, gaya ng mga criminal activities, human trafficking, torture, kung ano-ano pa po, no? Ang napapalitaan na sa mga government officials natin at saka sa mga balita. Nagtataka lang po kami, kailan po kaya naitayo yung mga buildings na yan? Napakalaking lugar. Kilala po namin ang may-ari ng lupain doon. Alam po namin si Mr. Roberto Cruz. In fact po, kaibigan siya. Pupunta po kami doon sa Grand Palace Royal para mag-attend ng mga events. Pupunta po kami doon sa mga restaurants niya.
alam po namin may golf course sa likod at may hotel. Ang sinasabi po noon, ang partner niya doon ay mga Koreano. And itong recent discovery o raid na nangyari, nagtataka po kami bakit po nakakapag-business sila. Ang sabi po ni Mayor, siyempre, hindi po siguro nakita ito nung panahon ni Mayor Jing. No? Baka before, bago pa po kayo ma-elect na Mayor. No? So, pinagtataka po namin, ang sinasabi ninyo is that hindi nyo in-issue ng business permit, pero mukhang nag-cooperate sila. Sabi namin, buti pa sila, walang business permit, nakakapag-cooperate. Bakit kami legitimate nakapampanang businessman o businessman? Kapag ka wala kami permit, kinabukasan sinasara kami. Yung mga pintuan ng aming mga opisina o tindahan, merong karatula doon na sarado, temporary close, kasi may hindi siya pinayagan ng bibigyan ng business permit. Ano po? Nagtataka rin po kami, bakit wala silang business permit pagkatapos ang alam ko po sa munisipyo, sa syudad, no? Kapag wala siyang business permit, dapat nasa negative list po siya. At kung nasa negative list siya, dapat bantayan po natin. Ano? Ang pinagtataka po namin ay bakit nandiyan ang mga yan. Kasi po, kaya kami nagkaalala, yung reputasyon ng Pampanga bilang isang business-friendly province or locality, apektado po dito. No? Pangalawa po, wala po kaming nararamdaman o nakikitang benepisyo sa mga pogo ito. Hindi po namin nakikita o nababanggit ng mga kasamahan namin sa business community na sila ay kumikita dahil nagsusupply sila ng mga pagkain o mga damit o mga hardwares. Nung ginawa yung mga buildings na yan, no? Wala kaming nababalitaan na ang mga Kapampangan ay nagtatrabaho doon o marami ang nagtatrabaho. Ang nababalitaan po namin ay mga halos majority sa mga nagtatrabaho doon na kumikita ay mga foreign nationals. So, with that, your honor, is that kami po ay nakikiusap sa inyo. Hinihingi po sana namin kung pwede, magdeklara kayo na bawal ang pogo dito sa ating probinsya, whether legal or illegal. Bakit po pati legal? Kasi po yung mga legal, si mismo Senator Risa Hontiveros, nabanggit niya, magpapalisensya siya na ng legal. After a while, makikita mag-cooperate siya ng illegal. Probably, siguro, yung expansion niya hindi na legal. And where doon po nangyayari siguro yung mga hindi dapat mangyari na hindi natin gustong mangyari. No? So, nakikiusap po kami sa probinsya, sa ating manunungkulan, sa mga mayor, hanggang doon sa barangay captain ng ating probinsya. Ibawal po natin ang pogo dito sa ating probinsya. Salamat. Thank you, Coronel. So, umpisa na ang mga pagtatanong mo na. No? So, maybe here first, no, gusto kong malaman, si Assessor, no, si Engineer Mendoza, we directed you to conduct an inspection of the areas and to conduct a due diligence audit of the documents pertaining to the properties where the POGO operations or POGO hub is located. Would you please provide us a report as to the status
of the property where the Pogo Hub is located, sino ba ang may-ari nito, ano ba ang classification nito, at presently, magkano ba ang binabayad na tax niyan? No? Para makita natin kung ano yung epekto nito, yung impact nito. Kung sabi nga po rin, wala tayong nakikita benepisyo, impact sa economy natin. Puro problema. No? Ay, Vice Governor. Opo. Nay, sama lang po. Dito po sa, base po sa mga pagtatala kanina, ito pong pogo na to, wala namang resolution of no objection galing sa munisipyo. Ang meron pong resolution of no objection doon sa pag-establish ng business process outsourcing services. Hindi naman PPO po na, hindi naman po letter of no objection sa pagtatayo ng pogo. No? Pangalawa, yung pong mga building nila doon na wala man pong mga karamihan po sa mga inapply nilang tatlong mga building permit, wala pong mga occupancy permit at karamihan. No? Walang occupancy permit. Tapos na, hindi man po, wala man pong application na clearance sa EMB, sa DNR, ang may-ari ng pogo. At saka meron yung 15. Kaya sina Mr. Romero po, sila Corine, sabi niya, one genset lang, generator lang. Nire-require kami ng EMB. Ito napakalaki. Hindi man lang nag-apply ng NAI. Tapos ang pinabayad ko sa munisipyo NAI, 10,000 pesos a year. Tapos po tayo, NAI sa atin, ang pinayad po kami niya, 4,000 every year. NAI, 4,000. Sa batas po, sinasabi ko naman, binasa ko kanina, merong obligasyon, ang lalo na kapag merong tinatawag improvements, na i-declara yun. At kayo mag-declara at mag-submit ng deklarasyon. 9,000. Opo, 9,000. 4,000 na yun. 2,009. Opo, 9. 10 hectares. Nari-classify po yun, 9. Way back 1988, 9. Hindi pa po kayo governor, 9. Kaya 1998 pa po. Hindi po kayo governor doon. Sila din po ang governor doon. Tapos na, nagtataka nga po kami, nagtatanong kami, base po sa regulasyon ng PAG-4, nangangailangan ng letter of objection. Diba? Tapos, alam ko, binabagay pa doon, kailangan merong mga compliance sa mga national laws. Wala kami pong hindi compliant, walang compliance sa mga batas, pero inisuan ng franchise ng PAG-4. Kaya nagtatanong po kami, lagi sa buuna po outsourcing. Tapos yung pangalan ng application nila na, pogo na. Tapos ang kaya po nila, nakalista, 2. 7. Libo-libo yung tatrabaho doon, gusto po naman. Meron po ito, di ba application under to? Under to, hindi timagan natin kung sino yung mga nag-apply nito kasi definitely, Panloloko to, perjured declarations. Ngayon po na nakakapangalangkot, ayos kita. Ako'y nakakagigil na nakakagalit at saka nakakagigil. Si Corine, nagigil at nakakagalit. Ba't kami? Board Member June, actually, ako nagkatawag talaga kasi nagpanik ako. Kasi bigla na lang
na news ang Fora, Pampanga, na sa totoo lang, wala kaming kalamalan doon sa nangyayari na to dito sa compound na to. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor G, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mga danger, merong bang bagong business, meron ba talaga siyang investor, dapat inalang sa amin. Pero, di ba, Mayor G, wala ka naman sinasabi na may po ko doon, wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon, at saka wala naman kayong ni-report na mayroong mga pinagagawa ka na apat na kong building doon. Bigla na lang kaming nagulat nung nalabas sa news na mayroong palang mga illegal doon sa loob na yun. So, Mayor G, itong mga nalikom na papeles ng board, pwede bang pakisagot mo lang, bakit nangyari na yung business license, kadami-daming mga buildings, kadami-daming mga negosyo nandun sa loob, paano i-justify ng licensing officer ng 10,000 lang ang kanyang business permit? Tinignan ba? Tinignan nyo kung ano yung negosyo sa loob? Bakit 10,000? Asan yung licensing officer? Wala? Si licensing officer, Glenn, ikaw ang MTDC. Di ba nagko-cooperate kayo sa license ng mga business license? Kayo nagkukwenta kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sa'yo? Na yung time na po yun, municipal engineer na po ako. Hindi na po ako yung municipal planning. Hindi, wala ba yung licensing officer mo, Jay? Yeah. Asan yung licensing officer? Asan? Ikaw ba yung licensing officer? Your advice ko, wala pa kayo, hindi po ako yung licensing officer. Kasi na-create pa lang po bago pa lang po na-create yung PLO ng po. So wala talagang item yung licensing officer. Yes po. So ikaw, nag-take over ka kailan? 2017 po, under Oo. Treasurer's Office po, clerical. Oo nga, pero 2017, ikaw na yung nagbibigay ng mga business license sa Corac, di ba? Under the Treasurer's Office po, for assessment ng po and clerical. Pero whatever, lahat ng licensing officer under ng treasurer, kayong magko-coordinate dalawa. Sabihin sa'yo ng planning officer mo, sasabihin ng treasurer mo, ito yung bigay mo na alaga dun sa business license. Kung doon sa kanyang korporasyon na nagtarayan yung negosyo, di ba? Hindi mo ba in-assess? Bakit ka pumayag na 10,000 pesos lang a year ang ibinigay mong permit sa kanila na gano'n lang inibayad sa inyo sa Corac? Saan mo binasi yun? Pinaka-attach po siyang BIR, for BIR na zero income. Tapos, inaano niya po, Your Honor, yung kanyang, dalawa po kasi lagi yung dinadala niya pong business, which is the Whirlwind and Hindi pwede mo, kasi newly corporation lang siya, so wala pa siyang tax. Kabago-bago na lang create yung corporation na yun. So, depende kung anong ilalagay ng negosyo doon mo ibabase yung business license mo. Hindi yung nakata sa BIR. No income pa siya kasi bago pa lang eh. Bago pa lang. Siya na tinignan mo anong negosyo mo, BPO? Anong negosyo mo po?